Mga kabunyog, dito sa nangyayari ngayon, sa nakikita natin dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, ang nai-establish na dito ang mga pangalang Sara, Costa, La Chica, o yan. At makikita natin, nagsabwatan ang mga ito, nagkaintindihan ang mga ito. Ha? At garapalan ang sabwatang nilang ito, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Sa susunod na mga araw, baka ipatawag itong sila Chika. Hindi pwedeng baka. Dapat ipatawag talaga ito. Kasi talagang kontrobersyal ang kanyang papel dito sa isyung ito ng confidential funds, mga kabunyog, mga kababayan. At si Sara Duterte, nahuhubaran ng nahuhubaran, siya ang pinaka-mastermind. Hindi pwedeng hindi niya harapin ito. Kung siya nga ay kung siya nga ay responsabling pangalawang pangulo ng bansa na nag-aambisyon maging pangulo ng bansa, ay dapat harapin niya ang taong bayan dito sa isyung ito. Kasi ang linaw-linaw, siya ang pinaka-promotor. Ano ang sabi ni Gina Acosta? Bakit mo binigay kay La Chica ang 125 million matapos mo itong maingkas? Ang sagot ni Gina Acosta, utos po ni Madam VP Sara Duterte. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya ang linaw-linaw dito ng sabwatan nito ni Sara, ni Acosta, ni La Chica, napakagarapal nito. Si La Chica, masyadong kontrobersyal na ngayon. Sa naging hearing kanina, napaka-kontrobersyal na ng pangalan niya. Ano na yan, noong nakaraan pang yung pagdinig pa lang sa Kamara noong 2024, kontrobersyal na yan. Kaya lang hindi naman na ipatawag eh. Hindi naman na ipatawag yan sila Chika. Hindi nga natin alam. Bakit nga pala hindi pinatawag yan noon? Itong si La Chica. Dalawa yan. Si La Chica yan sa Kasinulasco. Kaya ito, hindi rin natin alam bakit nga pala hindi yan pinatawag noon sa Kamara, ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, dito sa pagkakataong ito, hindi na pwedeng hindi ito ipatawag dito sa impeachment trial ni Sara ngayon. Kasi sabi ng prosecution, hindi pa daw nila nadidesisyonan kung ipapatawag nga ito sila Chika bilang testigo. Pwedeng kung anong klase man. Kung witness or hostile witness. Ano man, dapat ipatawag yan si Cornelia Chika kasi napaka ng pagkakabanggit sa kanya, napaka-kontrobersyal. Kabunyog Pogi, shout out sa iyo. Gina Gutlay, Blooming Lovely, shout out po sa iyo. Ano ito? Silverio Paclar, shout out po. Roberto de la Cuesta. So, ano ang lumilitaw dito, mga kabunyog, mga kababayan? Ang lumilitaw, siyempre ang pinaka-mastermind tungkol sa confidential fund si Sara Duterte. Siya yung talagang si Sara Duterte, paboritong-paborito ang confidential funds. Gustong-gusto niya ng confidential funds kasi madali niyang nalulustay. Kaya nga ang tawag, Inday Lustay. Sa Davao City pa lang, mayor pa lang siya, malaki na ang confidential funds ng Davao City. Mayroon nga tayong napakitang table niya, table, kumakalat sa social media. Yung mga pangunahing syudad sa bansa, katulad ng Makati, ng Quezon City, saka ng Davao City, pinagkumpara sila. Kung pagdating sa income, ang pinakamalalaking income, ang Makati at saka ang Quezon City. Ang Davao, hindi gaano. Pero pagdating sa confidential funds, ang pinakamalaking confidential funds ang Davao. Halimbawa, 58 million lang ang sa Quezon City, 400 plus million ang Davao City. At ang lumalabas kanina sa pagdinig sa Kamara, pagdating doon sa Davao City ng Mayor si Sara Duterte, ang may hawak din ng confidential funds doon, special disbursing officer, itong si Gina Acosta. Kaya kumbaga, expert
Expert itong si Gina Acosta pagdating sa confidential funds. Kaya, nung maging Vice President si Sara Duterte, tapos na-appoint pa siyang DepEd Secretary, kinuha niya itong si Gina Acosta. Linagay niya sa Office of the Vice President, Special Disbursing Officer ng confidential funds. Pagdating naman doon sa DepEd, ang ginawa niyang Special Disbursing Officer si Edward Parda. Galing din ng Davao. Shout out Jean Mirasol. Kaya kumbaga, itong si Gina Acosta, hindi ito simpleng inosente na staff ni Sara. Talagang matagal na siyang kasabwat ni Sara. Ano na yan? Kumbaga Davao City days pa. kaya nga binitbit niya, dinala niya sa mga kabunyog, sa OBP. O ngayon, pag upo ni Sara Duterte bilang Vice President, nanalo yung UNITIB, kaagad-agad humingi si Sara ng pondo kay PBBM. 2022 pa lang yan ha. Kauupo pa lang nila, June 30, 2022. Pinadalhan siya ni PBBM ng confidential funds, 125 million. Kaya lang natanggap ng OBP, patapos na ang taon. Kaya niya pa bang ubusin ang 125 million? December 21 ang na-ingkas yung cheque o December 22 na-ingkas yung cheque. Ang tanong, kaya pa bang maubos ni Sara yung 125 million in 11 days na ingkas nila December 22? Yes, ginawa pa rin talaga. Paano ginawa? Paano ginawa? Ito na. Iningkas ni Gina Acosta yung cheque, binigay kay La Chica. Sino naman sila Chica? Sino naman sila Chica? Sila Chica ay sundalo, military officer sa AFP. Nang binuo ang Vice Presidential Security Group, siya ang ginawang commander. Commander ng Vice Presidential Security Group. Ang vice commander niya, si Colonel Nolasco. So supposed to be, wala naman siyang papel sa loob ng OBP kasi security lang siya ni Sara eh. Pero anong ginawa sa kanya? Pagkaingkas ni Acosta ng 125 million, binigay kay La Chica yung buong 125 million. Ganon mga kabunyog. Ngayon tinanong si Gina Acosta kanina ni Attorney Ligutan, bakit mo binigay kay Colonel La Chica? Wala naman siya sa loob ng ng OBP. Hindi siya staff ng OBP. AFP siya na naka-assign sa Office of the Vice President. Pero hindi siya accountable officer sa loob ng OBP. Bakit mo sa kanya binigay yung buong 125 million? Ang laki nun. Ang sagot ni Gina Acosta, instruction po kasi ni Madam Sara Duterte. Yan na. Ngayon, naibigay na kay La Chica yung 125 million. Ang sunod na tanong, ano nang nangyari? Sabi ni Gina Acosta, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Si Colonel La Chica na po ang nakakaalam niya. Diyan nag-push ang kwento. Hindi na kasi na ipatawag si La Chica doon sa pagdinig sa kamera. Wala, hindi yan na ipatawag. Pero sa ngayon, dapat ipatawag yan. Kasi pera ng bayan yan eh. Pera ng bayan. Kaya napakalinaw mga kabunyog, matindi, garapalan ang sabwatang ito. Garapal ang sabwatang ito mga kabunyog, mga kababayan. Wala sana tayong pakialam dyan kung ano man ang gawin nila dyan. Ang problema, pera natin yan eh. Pera yan ng bayan. Accountable sila sa pera natin na yan. At hindi totoo na dahil confidential funds, wala nang auditing yan. Subject pa rin yan sa auditing rules, lalo na yung Joint Circular 2015-01. Kaya yan na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dito, ang makikita natin dito si Sara, si La Chica, si Acosta. Ang tanong ngayon, sa tingin nyo, ang dali lang naman sagutin yan eh. Bakit sinabihan ni Sara si Acosta na ibigay kay La Chica? Kasi si La Chica yung sila na ni Sara ang may usapan kung saan dadalhin, ano yon. Halimbawa, sinabi ni Sara kay La Chica, dalhin mo sa ganito. Gagawin ni La Chica yan.
Tapos pagdating doon, ano nang mangyari? Hindi na alam nila chika kung saan napunta yan. Si Sara na yan. Si Sara na yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo dito, talagang mali ang linaw dito ng korupsyon. Ang linaw ng korupsyon dito, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.